ang kuya nyo, Kuya Andrew Asa ba? Alright. sige Kuya Drew, baka naman ikwento mo sa mga... Okay, and of course, Mix, thank you so much. Thank you for having me in your show. Show na ba na natin? Thank you! Thank you. Thank you. Sige, kwento lang natin kuya, bakit ba tayo magbibigay ng awards niya? Okay, first of all, sa lahat ng nandirito, from this left side to that right side and far back, maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating sarili, parinig natin sa ating sarili, mga kaibigan. And, ito po tunay na pagtanaw, pagtingin sa lahat ng mga taong very early na tumulong at nagsilbing bakod ito na para ma-create ang koral na kung saan gaganapin at gagawin ang isang maliit na idea wherein which about Donggalo Records. Donggalo Records is napakaliit na idea noong araw. It was way back 1992 nang aking iniregister sa DTI, mga kaibigan. So, 1992, years after that, naghanap po ako ng nagtangka akong maghanap ng mga rapper na makakasama ko para makagawa ng mga project at proyekto. Dahil po, sa totoo lang, nung panahon na yun, alam ko, ramdam ko na wala pong chance ang mga rapper. Walang chance. Pag wala kang kamag-anak, wala kang barkada, wala kang kumpare, wala kang katoto, wala kang koneksyon, wala kang maybe kakilala sa industriya, hindi ka makakapasok sa mga matataas na major label na gumagawa ng album or gumagawa ng mga project. That is why awang-awa po ang aking puso sa mga kapwa ko rapper dahil po hindi sila makatanaw sa kanilang mga pangarap. Hindi, hirap na hirap. Believe me, hirap na hirap sila. Kaya po ako naaawa. Kaya po ako gumawa ng aking endeavor, sariling endeavor, which is Donggalo Records, para mag-hone, mag-create, or mag-train, or mag-discover ng mga rapper para sila ay mabigyan daan para sa kanilang mga tunay na pangarap sa buhay. Just like me. Yeah! So ngayon, aming pong lilingunin ang mga tao with your indulgence, guys, Ray and Loki, and of course Biggs. With your indulgence, lilingunin po ng Donggalo Records, much pa at mas pa, lilingunin ito ni Cassette. Si Cassette po, ang tinatawag nating Cassette, yan, yung Cassette na yan. Yan po ang tunay na unang naging produkto ng Donggalo Records. Kaya lilingunin niya ni Cassette yung mga taong tumulong sa kanya noong araw 30 years ago. Okay? Uunahin ko, sa taong ito na unang sumama sa akin para siya ay masabihan ko na sama ka sa akin, gagawa ako ng proyekto which is Rap Artist of the Philippines. At sumama siya, walang abog-abog, sumama siya, inayudahan ako, and at the same time, siya po ang unang rapper na taga-Paranaque na sumama sa akin. Anak ni Bakuko. Will you please welcome, sabi ng Cassette, salamat po daw to Richie Ramirez. Yeah! AKA Richie. Richie, come over here. Anak ni Bakuko. At ang napaka-premium na award ay binibigay sa iyo ni Cassette. Lumilingon siya sa iyo ng pasalamat. Salamat! Ang pasasalamat ko po ay bukod sa kuya natin, Kuya Drew, siyempre sa inyong lahat po. Wala pong lahat kami, kundi po dahil sa inyo. Kayo lang po, lagi po ang pasasalamat sa inyo.
Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Rick. Thank you, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Tumatanaw si Kaset. Ako rin yung Kaset. Okay, thank you, Rich Boy. And of course, mga kaibigan, ito naman pong taong tatawagin ko na nililingon din ni Kaset at the same time dahil po, nung ako naman po ay nag-negosyo, unang negosyo ko po at unang endeavor ko sa industriya ng negosyo, siya naman po ang umayuda sa akin habang gumagawa din po ako ng mga maliliit na project for Donggalo Records. Ang aking pong tinutukoy mga kaibigan na maraming salamat po daw, sabi ni Kaset, will you please welcome, salamat to King Marlon Magat, mga kaibigan. Yay! King Magat! Magigay para kay Ken Magat! Ken, thank you so much. Thank you. Thank you. Naiiyak ako. At maraming salamat po. Isa po ko isa na ilaw. Kayo po ang dahilan kung ba't ako tapos ko ng pag-aaral. Alam po na asawa ko yan. Yung wala po. Konsi! Lahat po ng request ko, wala kayong tanggi. Kuya, mag-a-advance po ako. Kailangan ko ng baon. Tatricycle ako ng mga panahon na yun. Sa umaga, nagpe-FedEx. Utang ko po lahat sa inyo daw, Kuya Andrew. Yeah! And syempre, yung pagsama mo sa akin, nililingon ko yun ng sobra-sobra. Dahil sa'yo, nabantayan mo ng gusto ang negosyong tinayo mo at nakatulong ka ng gusto sa aking pamilya. Maraming salamat. Thank you. Mga kaibigan, ngayon na tayo makakarinig ng rapper na magra-rap habang umiiyak. Unang-una, nagpapasalamat sa Haring Tagalog Rap. Yan ang dahilan kung bakit si Ken Magat umahon po sa hirap. Siyempre si Ate Ma, yung mga panahon na ako ay nagre-request. Yan ang dahilan kaya si Ken Magat mula pa sa Serpentes. Kaya ang aking mahal na si Glenda Santos, mga taga-Pasay. Kahit na ano gabi pa Manila, alam mo naman kailangan ako hindi magagalay. Sa lahat ng mga makatalan, di na tapang papaniwalaan. Sige na pupupuga. Tanong mo na naman kung natututo pa ba? Sapagkat alam mo, di mo na matututuro pa ang batang taga-Pasay. Kahit na ano gawin nila, kailangan di mangalay ito. Ken Magat, utang na loob tong galo hanggang mamatay ito. Merry Christmas. Thank you. Palakpakan again, ladies and gentlemen, mga kaibigan mo, Ken Magat. Then, next in line, ang taong ito, mga kaibigan, ang nagpakilala sa akin, sa aking kaibigan na umayuda naman sa akin noong araw na ako'y nagsisimula palang mag-breakdance. Nung nagbe-breakdance ako, yung nakilala ko, nakakilala niya, ang umayuda sa akin, mga kaibigan, upang ako ay maging magtibay ng aking forte, magtibay ng aking talent sa breakdancing, and then lumaon sa pagiging rapping. Mga kaibigan, kung hindi dahil sa taong ito na nagpakilala sa akin, hindi matutuloy ang tinatawag nating pundasyon ng pagiging rapper ko, which is breakdancing. Kaya ako at si Kaset ay nagpapasalamat, lumilingon kami sa iyo. Maraming salamat, kapatid na Ray Bahamunde. Ray Bahamunde! A.K.A. Loki! For you, very premium. Very premium. Sa-premium lang award na yan. Ako ay nagpapasalamat sa recognition na to. At binabahagi ko itong recognition na to, of course, dun sa kagaya na nasabi ko kanina,
yung nasa tabi ni Kuya Drew na hanggang ngayon, solid na Donggalo Records. Maraming salamat, Kuya Drew. This means a lot to me. And other than that, meron akong poster kasi sa bahay. Yung poster ko na yun, finirame ko siya. At kahit na saan ako pumunta, basta meron akong creative space at may dingding, lagi kong nilalagay yung wall na yun just to remind me of how I started and where I started. So I am very thankful for this. And I will display this regardless. Thank you. Okay, maabuso na kayo. Yeah, Thank you, Logie. Thank you. Thank you. Okay, ito naman ang pagtanaw ko sa tao na napaka-importanting tao na bukod sa ginulat ako, mamaya ako sabihin kung ba't ako ginulat. Pero itong taong ito, ang nagtawid din naman ng mga Donggalo Records Brothers noong 1995. At sa tulong niya, lalong lumawi ang samahan. Sa tulong niya, lalong nagkabuklod-buklod ang samahan ng pagkakapatid. Kaya naging inspirasyon siya sa lahat. Kaya ang tinutukoy kong tao na yung sabi ko kanina, a while ago, nasasabihin ko sa inyo, ang unang taong nakitaan ko na nagpatato ng mukha ko sa kanyang balat. Mga kaibigan, kami nagpapasalamat, si Cassette nagpapasalamat at lumilingon sa kanya, the one and only, Jeffrey Tam. Jeffrey Tam, a.k.a. Chaydiga. Magic! Magic! Hindi mo magic ha? Yung, Thank you, Jeffrey Tam. Thank you. Pero nagra-rap din yan. Very premium. Very premium. Pangalan mo nandyan. Hindi wrong spelling. Oo nga. Walang bayad to? Wala. Alam mo, ang tagal ko na naging artista, kuya. Hindi ako tumanggap ng award kahit isa. Aba, dito pa pala. Na best actor yung mga ganon. Isipin mo kung saan ako nagsimula as a rapper na ikaw nakadiskubre, doon din pala ako tatanggap ng award. Mga kaibigan, palakpakan natin! Labihin ng palakpakan! Labihin ng palakpakan! Palakpakan kami yan! Mga kaibigan, samantalan ko na itong gawin to. Maikli lang to, kuya. Magsasalita lang. Maikli lang to. Okay. Kahit mga 45 minutes, bigyan mo ako. Gawin mo po. Maikli lang. Para hindi buwang. Alam niyo po mga kaibigan, total, ito na, 30th anniversary ng Donggalo Records, kung saan ako nagsimula. Isang tao lang po. Kuya, naiiyak ako, sorry. Isang tao lang po. Totoo yan. Hindi ko po mararating to kung nasan po ako ngayon, kundi dahil sa tao na to. Malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Andrew. Di man po kami nagkikita lagi, pero kahit saan po ako makarating, bit-bit ko po ang pangalan ng isang Andrew. Thank you. Siya po ang nagbukas ng pinto sa akin. Dahil noong 1995, di naman po ako marunong mag-rap. Sa totoo lang po, magre-recording na po sila ng RAP, sabit lang po ako. Pumunta lang po ako sa recording studio para manood. Dahil wala po akong kalam-alam sa ginagawa nila. Mahilig lang po ako makinig. Pero dahil po sa kanya, siya po nagsabi, sino ka? Sumama lang po ako kay J Flava. Kasi gusto ko lang po manood. Ang sabi niya, sino ka? Sabi ko, si Jeffrey po. O mukha kang incheck. Chinese nga po ako. Walang partner to. Kayong dalawa na, Chinese Mafia pangalan niyo. Yeah! After nun, nagpursige po ako magsulat. Tapos dumating na tong time na sinabi niya may audition ng pelikula sa Viva. Kung gusto mo may tumatawag lang po. Si Francis M. Magic! Magic! Sabi po niya, mag-audition ka.
kasi gusto kong mag-artista. Nag-audition po ako. Siya pa rin po ang nagbukas ng pinto para sa akin kung nasa lang po isang Jeffrey Tabla, isang artista ngayon. Kaya kuya, itong entablado na to, memorable sa akin to. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina. 2019, nag-show po ako ng Magic dito sa Music Museum. Isa po si Kuya Andrew sa nanood. At bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa kanya, inawardan ko po siya dito sa entabladong to. Ngayon, Kuya, 30th anniversary, ikaw naman ang nag-award sa akin. Maraming salamat, Kuya. Mahal na mahal kita alam ngayon. Di habang na mas maganda yung award ko kaysa tayo. Uulitin ko lang ako mga kaibigan, hindi po ako makakarating sa lugar ko ngayon, kundi sa taong to. Sobrang salamat talaga sa taong to. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Mga kaibigan, palakpakan for Jeff. Jeffrey Dam, Chinese Dam. Parinig natin palakpakan, thank you. Gusto niyo ng magic? O next year, mag-show ako dito. Pumili kayo ng ticket. Ayun. Thank you, Jeff. Thank you. Now, next in line, mga kaibigan, just like kung paano kami magpasalamat, kami ni Cassette, mga kaibigan, ay nung araw na nabuo yung cassette, yung nabuo na, mga kaibigan, may konting pilay na sad note na nung nabubuo na yung cassette, nagrarambulan po ang brotherhood. Ibig sabihin nagrarambulan, hindi na makapagkaintindihan. Mga kaibigan, in all miracle, nagmilagro. Ako, I'm honest to you, he's a witness. Nung panahon na yon, everybody, all the things went away from my path. Lahat po yun nawala. Kasikatan, yung fame and fortune, nawala po yun mga kaibigan. Pero isang tao na akala ko, nagtataka ko bakit nasa bahay ko nung araw na yon, hindi umalis dahil hindi pa raw siya nakapagpapaalam sa akin. At ang sabi niya, bago siya umuwi ng Valenzuela, gusto niya makapag-thank you muna sa akin. And ang taong ito na natira, huli at natira, Clutch B. mga kaibigan, ang nagsilbing ilaw na naman muli and kindle to my heart para lalo kong idiretso ang Tunggalo Records. Mga kaibigan, I'm talking about the one and only PJ Manlutak, mga kaibigan, a.k.a. J Flavor! Leva! Ayan. Wag na. Narinig ni J Flavor nasa airport pa. Nasa airport pa si J Flavor, so mamaya pagdating niya, uulitin natin ito at iaabot ko ang trophy na ito ng pasasalamat. Okay? Palakpakan for J Flavor, mga kaibigan. Okay. Ito namang next na lilingulin namin ni Cassette, mga kaibigan, ay isang tao na nung mga panahon na yon, dark days na tinutukoy ko ng Tunggalo Records, and at the same time nung nagawa na ang RAP, nagawa na ang Cassette, nagawa na yan at naitinda na, kumbaga tinangkilik na ng Pilipinas, bumenta siya, at nakatikim naman siya, mga kaibigan, ng Gold. may I say, Gold Yeah. album. Nakatikim siya, mga kaibigan. Octo Arts pa yan. Palakpakan natin si Cassette, RAP. Gold album ang inabot niyan, mga kaibigan. Walang radio airplay. Walang promotion, walang marketing. It was very organic, mga kaibigan. Kaya itong tao na ito na tumuloy mula sa RAP, tumuloy hanggang pagkatapos pa ng RAP at naituloy sa bakod ng Viva na sabi niya, Kuya Drew, kung sakaling kailangan mo muli ng artist, nandito lang kami. At kung magsasign ka sa Viva, kasi pasign ako sa Viva noon,
at maglilipat na ng project. Sabi ko, wala akong artist eh, paano ako magsasign? Don't worry kuya, nandito lang po kami ng kapatid ko. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko, the one and only, Ali Jason Amiron! Ali! O Bibiglan! Yan o! Thank you, Ali. Thank you. Salamat. Para sa iyo to. Lumilingan sa iyo si Kaset. Palakpakan po, Ali! Siyempre! Ali! Ano unahin ko, yung pag-iyak pa yung... Pero hindi, sobrang heartfelt na pasasalamat sa isang tao na naniwala sa akin. Kaya nga meron akong lyrics na ang daming hindi na kumbinse sa panlabas kung ano. Walang iba nung time na yun na pwedeng mag-sign sa akin na tingnan yung tsura ko. Hindi naman ako ganito. Kasing gwapo ngayon. Dati. Yeah! Nice, Ali! Oo, comedy ba ako din? Pero seriously speaking, hindi kami magkakaroon ng pagkakataon ng utol ko. Sa Taguig kasi, walang hip-hop sa Taguig dati nung lumipat kami dun eh. We're from Sampaloc yung dati. Si Kuya Joe, alam ko yung mga nag-breakdance dun sa San Vicente Cruz Street. Nung mga bata pa ako, pinapanood ko. Alam ko, isa siya dun eh. Kasi narinig ko yung mga kwento na sila nila Francis nag-breakdance. Pero from Sampaloc, nung lumipat na kami sa Taguig, walang hip-hop talaga. Lahat puro mga rockista. Tatawanan kami doon. But then, swerte ko at nakilala ko si Buji at nagpakilala niya ako. Kakasi ko siya. Props kay Buji ng DFT. Nagpakilala niya kay Kuya Andrew na swerte ko, ka-apelido ko pala, espiritu kasi nanay ko eh. Kaya siguro yung swerte tumuloy-tuloy at binigyan niya ako ng pagkakataon na ang aking kapatid, si Jack, andito yun eh. At si Simon na binuo namin ng Bibiglan na tuloy-tuloy na tinangkilik nyo. Maraming salamat at thanks and gratitude kay Kuya Andrew na yun nga, dahil dito nakatanggap kami. On behalf of Bibiglan, maraming salamat sa inyo. Kuya Andrew, kay Ate Maylene, thank you din sa lahat sa pagtanggap lagi. Thank you. Iparinig natin palakpakan kay Ali, mga kaibigan. Thank you, Ali. Mamaya tayo. Yeah! Mabangis. Yes. Mas mabangis. So, yan. Ipinapatugtog ko lagi Mga sa... kaibigan, ito naman next na nilingkod namin ni Kaset. And Jinx and of course, Loki. Ito naman, ang unang tao na wala pa akong plano. Although meron na akong mga thinking, but wala pa akong plano, wala pa ni muscle and bones, anything, wala pa. Pero meron lang akong mga beats and meron lang akong mga machine at that time. Pero ito ang unang taong kumatok at dumorbel sa akin. Nagkamali nga doorbell eh. Eto, maswerte siya kasi nagkamali siya ng doorbell. Ang pinupuntahan niya ay ang aking kapitbahay. So dumorbell siya sa akin, akala yung kapitbahay ko ay sa amin nakatira. Kaya dito po ba si Ka de la Cruz? Sabi ko, hindi, kapatid. Doon yan sa kabila. Okay? Now, nung bumalik, sabi ko, parang ano ka? Parang break dancer ka? Opo. Okay. May grupo ka ba? Opo. At yung grupong yun, mga kaibigan, ang unang nagpahiram ng talento sa akin sa Donggalo Records, mga DFT yan. kaibigan. At yung grupo na yan ay headed by this person na umuwi pa all the way from Dubai! From Dubai, mga kaibigan, napakaganda ng kanyang buhay. Umuwi dito upang tanggapin ang aking alok na join me on this stage
And at the same time, para makita ka ng mga tao, ng mga nagkamahal sa Dunggalo, and at the same time, magkakaroon Basta tandaan natin. token para Basta pagdating doon sa parang- And itong token ron, napakalaki. Mga kaibigan, tinutukoy ko, the one and only from the group, DFT, Bill Albert Martinez, a.k.a. Twisted! Ano ba a.k.a. niya? Twisted! Sama mo na yung grupo mo! Sama mo na yung grupo mo! Sama mo na yung grupo mo! Fuji and si Javier, mga kaibigan, DFT, in the house! Si Yellow Ang Fella. tempo! Fuji. Thank you guys, thank you. Thank you. Javier, ano si Javier? Ariel. Yan! Yellow Ang Fella. AK, ang yellow fella, ang Yellow akin fella. ang AK. Yellow Okay. Fella. Asan na? Asan na? Parang hindi na yata. Nasa likod. Eh, Pala siya galing. mga kaibigan, itong tatlo ay nakagawa ng favorite song mo nung araw na Sabihin mo sa ate mo, right na kami! Nakita ko, pati niya gano'n! DFT, mga kaibigan, Yellow Fella, Fuji, and of course, Twister. That's yours. Maraming salamat. Sobra, kuya. Alam mo, ito isang patotoo na libre ang mangarap. Alright? Ako ang tunay na patotoo na dreams come true. Ma-share ko lang, kuya. 1993, unang-unang concert na napanood ko. Alright? Nag-show si Kuya Andrew sa St. Andrew. At nakita ko merong mga nag-perform dun sa harapan bago siya kumanta. Meron siyang front act. At dinamin ko sa utak ko at sa isip ko, sabi ko, balang araw, magpe-perform ako sa harap at maging artist ni Kuya Andrew. And shit, this happened and after 30 years, look at, I'm still standing, still with Dunggalo. And of course, hindi yung mangyayari ako, hindi kasama ang grupo ko, man. Since day one, magkakasama na kami. And until now, sa Dunggalo pa rin at sobrang pasasalamat kami kay Kuya Andrew. Kaya, buti na lang, nagsalamin ako, ayaw kong umiyak, pare. Fuji boy. Ayun. Una-una sa lahat, yung Dunggalo. Sa totoo lang, pagyayabang ko lang. Ako na muna magyayabang. Ako na magyayabang. Mga kaibigan, ang tanging Dunggalo Records na una kong nakita na nagwawalis sa harapan ko para walisin ang mga kalat. Yak ako nito eh. Yeah! Hindi, sa totoo lang, no, Kapit Subdivision, Las Piñas. Kaya it's the main motherfucking from Las Piñas. Yan. And then, every time natatawag si Andrew na kailangan niya mag-beatbox, kasama niya, isang tawag lang, nandun na ako. Minsan, kwento ko sa inyo isang beses. Tinawagan niya ako, akala ko magkukwentuhan lang kami, kaya nakapambahay lang ako. Yung pala, isasama ako sa concert ng Angeles City. Pinahiram niya ako kung ano yung damit niya, sapatos niya. Pantalon! Ayun. Kaya lahat ng gamit, lahat ng pagkain, ako unang-una, sa totoo lang. And then lahat ng sinabi niya na may kakilala kang mga rap group, ako rin na nagsabi sa kanya. Yan, kaya ang history namin ni Andrew, from baseline, kasi dancer ako ng baseline before. Kaya, noong unang concert ni Andrew na Gamo Live Tour, nandun ako. Dancer ako. Yeah! Woo! Okay, maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga tumangkilik ng Dunggalo, Ghetto Dogs, RAP. Yung unang-unang nakabili ng RAP na merong unwritten, sa totoo lang, ang daming pinagdaanan yan. Yung unang-unang may marker na A at saka B, kami gumawa nun. Mismo sa factory. And then, 500 pieces lang yung unang-unang lumabas. Sa totoo lang yun. Ang dami pinag-unahan na nahuli kami na kasi coding kami, ang dami. Basta,
congrats sa inyo kung sino man yan na meron yan. Itago nyo na. Itago nyo na Naundoy kasi mabuti yan yan. sa- Pagdating ng 50 years, siguro milyonaryo na kayo. Maraming salamat. Yan ang pera, yan ang pera. Parang wala na akong sasabihin. Parang inaamin ko. Hindi, may lang to. Nagsimula ako ng isinilang no 19 ano. Hindi, joke lang. Nagpapasalamat ako kay Kuya Andrew. Iiyak rin ba? Okay. Kuya Andrew, maraming salamat sa opportunity sa paggawa ng unang Donggalo, yung sa puyat, pagod, sa RAP, lahat ng nag-umpisa kay Andrew, kay Kuya Andrew. Kaya maraming salamat sa mga ibang rap group na nagbuo ng RAP and Donggalo Records. Yes, by the way, Christian na ako ngayon, pero yung puso ko nasa Donggalo pa rin. Promise. Kaya nung time na nag-request na meron actually, si Alvin lang ang na-invite dahil nag-aalangan si Kuya Andrew kung available kami. Eh siguro, tinaon na ng Panginoon na maka-attend kami dito kasi na-cancel yung flight ko pa Jensen sana. So natutuwa ako at alam kong may reason kung nabuo ngayon ang DFT sa araw na ito. Maraming salamat kay Kuya Andrew. Thank you. Thank you mga idols. Sila yung kumanta ng... Oh, mamaya rin tayo, mamaya rin. Mga idol rin. Maraming salamat po rin. Oh, Naku, paano ba yan eh? Christian ka na, paano? Now, kami ni Cassette, this time mix, gusto namin lingunin naman itong tao na to. And my hats off to this guy. Ito, para lang mabuo ang mga kanta ng Donggalo. Nagbibitbit siya ng pising mabigat mula bahay niya sa Laguna, tricycle, jeep, tricycle, puyat, balik. One time, inabutan siya ng ulan at bagyo. Hindi niya malaman kung paano niya bibitbitin yung PC dahil pag nabasa, hindi na magagamit. So, hininto niya, nagpakatila, tumila hanggang alauna ng madaling araw. So, madaling araw siya nakabalik muli sa biyahe para bitbitin ang PC. Hindi lang yung PC tinutukoy ko, yung araw-araw na puyat na ginagastos niya para lang mabuo ang mga proyekto, ang mga project at mga kanta ng Donggalo under me, and at the same time, pati na rin ang mga kanta ko, napakalaking utang na loob. And at the same time, kami ni Cassette tumatanaw ng utang sa kanya. Why? Kasi siya ay naging instrumento para naman magkaroon ako ng hanap buhay para sa aking mga pamilya. Okay? Sa aking pamilya. Hindi nga pala mga, asa na pala pamilya. Isa lang, worldwide. Mga kaibigan, sa aking mga anak at aking may bahay na si Maylene, lubos kaming papasalamat sa kanya. Kaya hats off to this guy. Jorik Tanael, a.k.a. Jody! Yeah! Thank you, Joe. Thank you. Salamat. Thank you. Yours, this is yours. Yeah! Thank you, Kuya Andrew. Sa lalim ng utang na loob ko sa iyo, Kuya, nakakalimutan ko yung salitang pagod. Kasi yung pagod, itutulog mo na kinabukasan wala na. Pero yung utang na loob ko sa iyo, kahit matulog ako, hindi makawala. Kaya, sobrang thank you sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, and of course sa iyo. Hindi namin mararating ito kundi dahil sa iyo. And of course, sa mga tulong ng mga sumusuporta sa Donggalo,
Anytime, anywhere, kuya, any place, any moment, nandiyan ako para sa'yo. Kung ano may pagkakatawa mo sa akin, kung ano may yung palalakad mo sa akin para iglo, nandiyan ako sa'yo. Every day, every time. Thank you so much. Thank you, Joe. Thank you. Thank you. Thank you. Give it up for Jody, mga kaibigan. And last but not the least, kami ni Cassette ay tumatanaw ng napakalaki, sobrang laking utang na loob. Dahil sa taong ito, mga kaibigan, nabuo at na-mix ang album na ito. Nasamantalang at that time and point in time, hindi naman ako recording company, di po ba? Wala naman akong ways and means para magpalaganap ng project, kundi pa piecemeal lang matawagin. Piecemeal, like yung pakunti-kunti. Pero binuo niya to nang walang usapan, mga kaibigan. Naniwala siya. Bakit? Dahil daw nasisilip niya yung aking effort dahil magbibigay tulong ito sa mga maliliit na rapper na nangangarap din, na katulad kong nangarap din, at matupad ang kanilang mga pangarap, maiangat ang kanilang buhay at ang buhay ng kanilang mga pamilya. Kaya mga kaibigan, ang tinutukoy ko, ngunit hindi na siya kasama, mga kaibigan, tinutukoy ko, si Cassette and ako ay nagpapasalamat sa iyo, Kuya Boy Tangkinting. Kuya Boy, thank you very much. Siya po ang nag-mix ng album na ito. Siya po ang nag-create ng mixing ng album na ito para mabuo. Pero hindi natin siya kasama now. Kasama na siya ng ating Panginoon. Ngunit nandito ang kanyang anak. Mga kaibigan, para tanggapin para sa kanyang tatay ang aming munting premium gift para kay Kuya Boy Tangkinting. Kuya Boy, thank you! Sa kanya tatanggap ay si Julia Tangkinting. Julia! We love you! Thank you, thank you, thank you to you and to your dad. Thank you. Salamat po, salamat po. Siya po ang bunsong anak ni Kuya Boy. Julia, please. Hi, Kuya Drew. Thank you so much. It's an honor to receive this award from Kuya Drew. Matagal sa industriya ang papa ko. Even the OPM, recording engineer na siya, 70s, 80s, 90s. From Humanap Ka ng Pangit, si papa ko rin yun nag-recording to Alabangers, to RAP. So, I really grew up in Donggalo. Doon ako lumaki. And kung hindi rin naman dahil sa papa ko, hindi ko makikilala Kuya Drew and the rest of the homeboys ng Donggalo. Inabutan ko pa yan ang kalong-kalong ni Kuya Boy. Nang ginagawa niya at minimix niya itong RAP. Kaya Julia, we love you, we love your family. Thank you so much. At sa lahat ng mga kapatid mo, pakamusta. Yes, and at the same Kuya. time, Thank you. mga kaibigan, parinig natin ang mainit na palakpak. Salamat po! Salamat po, Kuya Boy. Thank you. Thank you, Julia. Thank you. Thank you at muli palakpakan po natin ang mga tinanaw ng utang na loob ng Cassette. Palakpakan po natin sila. At Kuya Drew, kung sinabi mo kanina na siya po ang panghuli, meron pa pong isa. Meron pang isa. Dahil nabanggit na po kanina ni Julia na si Sir Boy, sumalangit nawa, naging parte po siya ng mga hits. Katulad ng Humanap Ka ng Pangit, tulad ng Alabang Girl, Alabangers. Dahil ito pong huling award na bibigyan po natin ng gantimpala is the man that needs no introduction. But I will say, we will say a short intro for him because he is the man responsible for hits such as Humanap Ka ng Pangit, hits such as Banya Queen, and hits such as Andrew Ford Medina. At this time, kung ang Cassette naman, ang mga tao na nasa likod ng Cassette, Kuya Drew, ang magbibigay ng parangal at respeto more sa iyo. Walang iba, kundi ang nag-iisa, Kuya Andrew E. Wow! 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 Thank you! Sabi ni Cassette, hindi pwedeng wala ang Andrew Ford Espiritu. Palakpakan po natin! Wala iba! Hey! Thank you! Wow! Naiingit nga ako, nakita ko yung mga ganun. Sabi ko, napaka-premium naman yan.
copy niya. But then again, mga kaibigan, for all of you, ito, hinahawakan ko sa harapan ninyo. Bukod pa sa pasasalamat, ito'y pagtanaw ko ng pagmamahal sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you. I accept this on behalf of Cassette, RAP, and Donggalo Records. Maraming salamat. Thank you so much. God bless and Merry Christmas. Pero mga kaibigan, eto na. Papasok na tayo sa pinakamainit. Will you please welcome the rest of the evening? Beware.